buwan ng Hunyo at naniniwala po na marami po tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. Alam niyo po ang sabi sa Isaiah chapter 12 verses 1 to 6. Sa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo iyon at ako'y iyong inaliw. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Sambahin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan, ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo sa buong daigdig, mga taga-Zion, sumigaw kayo at umawit ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon sa kanyang kabutihan at kalagalan sa ating buhay. Yes, aming Panginoon at Pagligtas. Wala kang matulad o Diyos. Kapag ka, Panginoon, tunay, Panginoon, inyong pag-ibig, Panginoon, inyong kapayapaan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw nito, Lord God, sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, upang aming ibukan ang aming mga bibig, Lord God, upang sambahin ka, Panginoon, upang pasalamatan ka, Lord God. At sa araw na ito, Panginoon, kami po nagpapasalamat, Panginoon, at inihiling po namin, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon. Presensya, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kaya hindi po kami, Panginoon, umaming, Panginoon, sa kadalahan mo, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon, sa katabakan mo. Maraming salamat po, Lord God. Ito ang aming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay po ay umawit. ako'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi basta
Kami po ay magpapatuloy, Lord God, sa pag-aalay, Panginoon, ang awiting, Panginoon. Pag-indak ng aming mga katawan, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Ipatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Ang dakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin natin ang Diyos. Purihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa
mo, Panginoon, na siksik. Ligligat ang mga apo, Lord God. Salamat, Panginoon. Dahil kahit kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, Lord, binigyan niyo po kami, Lord God, ng pag-asa, Panginoon. We believe, Panginoon, hindi po aksidente na nandito kami, Lord God. Pagkus, Panginoon, ito ay inyong plano, Panginoon. Kaya po, Panginoon, kaya po kami nasampahin namin kayo, Lord God. Pasalamatan namin kayo, Panginoon. Maraming salamat. Paging kapatin mo, ikaw ay mamasdan, magaling ka, sa'yo ay umisa. Ang puso ko'y ihulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Puso ko, ang puso ko'y idudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging kapatid mo, ikaw ay mamasdan, magaling ka, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y
Bilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ay nandito, Panginoon, sa lugar na ito upang, Lord, kami ay magkaroon ng pagkakataon na sa aming mga awitin, Panginoon, ay aming pong maitaas, matakila ang inyong pong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga anak po ninyo na, Lord, tinipon ninyo sa lugar na ito upang, Lord, makinig ng inyong pong salita, baguhin ang inyong mga salita, Panginoon, at hindi lang baguhin, kundi, Lord, may kasamang pagkilos sa aming pong mga pamumuhay. Muli, O Lord, maraming salamat sa mga pagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na inyong ipinagalaw sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa church na ito, Panginoon, sa mga trabaho na meron kami, na kami po ay makapag-aral, kami po ay kumita, upang, Lord God, makatulong, makapag-provide sa aming mga pamilya. Salamat sa mabuting pangatawan, Panginoon. At Lord, sa may masakit, salamat na, Lord, kami po ay pinagaling ninyo. At muli, sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong pananambahan, ang panalangin namin na, Lord, maramdaman ang inyong pong presensya, na mag-usap kayo sa amin sa pamagitan ng inyong dakilang salita. Salamat, Lord, pinupuri namin kayo. Ito po, Lord, ang aming pong sabot na natin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, again po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon at pwede na po tayo, bago kayo maupo, yan. So, kung meron pong hindi kayo kilala, okay, pwede po bang lapitan ninyo, maaaring matagal ninyo hindi nakita at ninyo lang po na nakasama, pwede po bang lapitan siya at kamustahin, okay, magpakilala kayo, purihin ng Diyos, yan, okay. Praise God. So, pwede na po tayo maupo at tayo po natin ay makapag-settle down yung mga bata sa Sunday School. Okay, at ready natin ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, I hope marami na po kayong nakilala dito. And of course, I praise God kasi ayun. Okay. So, ano pinakikita po ninyo sa picture? So, yung picture na yan ay nakuha po siya last Sunday. Okay. Purihin ng Diyos dahil sa isang matagumpay na gawain ng transit. Kasi po sa hindi po nakakaalam, ang church po natin ay may gawain tuwing last Sunday of the month. At ang gawain na yan ay para po sa mga young people, yan, sa mga young professionals, and I just want to thank God, the Lord, no? Kasi yung mga nasa picture na yan ay I think nandirito sila. Ayan. So pwede po ba tumayo yung mga umattend for the first time sa transit? Praise the Lord. Yung mga kapapits ni Ate Cherry. Dave, yung Dave, sino si Kuya Dave nga? Si Dave, ayun. Ayun, sino pa? Ayun. So, pwede po tayong maupo. And of course, pwede din po bang tumayo yung mga first-timers? Yung first time po na nakasama po natin, sila second time na kayo eh. So, mga first-time guest namin, yun. So, kasama po siya ni Ate Sarah. So, praise the Lord. And of course, sa mga matagal po natin, hindi nakasama, kilala natin, pero ngayon na ulit, nakasama po natin. Dahil yun, special mention talaga, praise the Lord! Talagang naman po, inaabangan ko itong Ate Julie na to eh, kasi talagang nagme-message sa akin at nangangamusta, and praise God na siya po ay kasama po natin. Yan, so, i-ready po natin yung ating pong Bible. And tayo po ay magpapatuloy, no, sa ating pong pangkikinig ng salita ng Diyos. And tayo po ay nasa Gospel of John. And tayo ay nasa second part na po ng chapter 3. So if you have your Bibles with you,
Ayan, pwede po ba na ating pong buksan, no, yung ating pong Bible sa John chapter 3 verse 22 to 36. Ayan, and na-mention nga po ni Kuya Noel na itong linggong ito ay yung first Sunday for the month of June. So nakakalahating ano tayo, taon, no, ng 2026. And sa buong buwan ng May, ano po yung team natin? Pinag-usapan po natin yung team natin na New Beginnings, Life Transform. So yun po yung ating pong team for the whole month. Medyo mahaba-haba po yung ating pong Mayo kasi meron po itong 5 buwan. So bagong simula, isang buhay na binago. So yun po yung theme po natin for the month of May. At kung mapapansin po ninyo, kung kayo po ay nakinig last Sunday, okay, I can say na sa unang bahagi po ng chapter 3, parang sinamarize. Okay? Sinamarize ng first half ng chapter 3 yung theme natin for the month of May. Kasi diba, kung natatandaan po ninyo, sino po doon ang nakipagkita ng gabi na kay Lord Jesus? Ang pangalan ay si Nicodemus. Ayan. So, doon sa tagpo ni Nicodemus at ni Jesus Christ, we can say na parang sinamarize niya yung ating pong month of May, yung theme natin. Ano po yun? Na yung totoong pagbabago ay nagsisimula po sa muling pagkasilang. Or, yung tinatawag po natin sa English ay born again. Okay? So, ang sabi po ng chapter 3, verse 3, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, di ba? Very truly, I tell you, no one can see, or sa ibang version, no one can enter the kingdom in you. So, tingnan mo yung kata. He made alive. Ngayon, ang tanong, magtataka tayo. Bakit ang sabi ng Apostle Paul, si Jesus Christ, ang Diyos, He made us alive. Bakit nga tayo sinabing, binuhay tayo? E samantalang, buhay naman tayo. Bakit kaya? Kung tutuloy po natin, yung Ephesians chapter 2 verse 1, ang sabi niya, and you, He made alive, who were dead in trespasses and sins. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo pala ay mga patay dahil sa ating pong mga kasalanan, sa ating pagsuway sa Diyos, sa ating hindi pagsunod sa Diyos, kaya tayo po ay patay spiritually. Yun po yung ibig sabihin dito ni Apostle Pablo nung sinabi niya na, and you, He made alive. Binuhay po tayo ng Diyos dahil tayo ay patay, not physically, but spiritually. Nasusundan po ninyo. And, sabi niya, siya po yung patuloy, even sa Romans, sabi niya sa Romans 3:23, sulat din po ito ni Apostle Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ibig sabihin po, okay, tayong lahat dito ay spiritually dead. Because of what? Because of our sins. Dahil sa ating pong mga kasalanan. Pero, nung natanggap natin, no, ang buhay, spiritual life, through Jesus Christ, through our faith in Jesus Christ, hindi kundi sinabi ng Bible, He likens it as rebirth. Tayo po ay ipinanganak na muli. Saan po? Sa physical? Kaya nga, sabi ni Nicodemus, paano nangyari yun? Sabi niya, Lord, paano nangyari yun, teacher? Ibig bang sabihin, ako, papasok pang muli sa sinapupunan ng nanay ko para ako ay ipanganak ng muli? Hindi. Okay? Very truly, ang sabi niya, no one can enter the kingdom of God unless he is born again. Kaya importante po, malinaw sa atin na dapat tayo po ay
born again in spirit. And those who are born again in spirit, yung kasalanan niya ay pinatawad. At meron tayong relasyon sa Diyos. Hindi yata kayo masaya doon. Di ba? Dapat masaya po tayo. Bakit? Kasi lahat tayo dito na naniwala, nananampalataya sa ating pong Panginoon, tayo po ay nireborn, nirebirth to spiritual life, kung saan pinatawad yung ating pong mga kasalanan. Kaya, para ma-stress talaga, ma-stress out ni Jesus Christ yung importance ng rebirth, ng pagiging born-again Christian, 2 beses niya sinabi, no, kay Nicodemus yung importance po ng pagiging born again. Sa verse 3 and sa verse 5. Okay? Unless you are what? Born in spirit and in water. So, ibig sabihin po, kanina sa verse 3, sinabi niya, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. And this time, in-emphasize ni Jesus Christ, born again tayo in spirit and in water. Okay? So yun po. Kaya, kung ang May ay tungkol po sa pagtanggap natin ng bagong buhay, ang June naman po ay tungkol sa ating pong pamumuhay. Yung ating pong motion, yung ating pong action. Baga, pagkatapos mong mabago, ma-revert, ma-reborn, ang tanong, ano na? Lahat ba dito na born again na? Lahat ba na born again na? Tinanggap niyo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Tama po ba? So, ibig sabihin po niyan, dahil nanampalataya na tayo kay Jesus Christ as our Lord and Savior, ibig sabihin tayo po ay mga born again na. In spirit and in truth. Okay? So, ano na ngayon ang gagawin po natin? From spiritual death, na born again po tayo, through faith in Jesus Christ, tayo ngayon po ay mga, tama ba? Patay ba yan? Katabi mo patay? Buhay, di ba? Buhay. Physically. Pero baka spiritually, mapapatay pa. Kailangan ma-reborn yan. Kailangan ma-born again po yan. At para ma-born again po tayo, anong gagawin natin? Tanggapin natin si Jesus Christ. Okay? As our Lord and Savior. So, naintindihan na po natin kung ano, bakit importante po ang ma-born again. Diba? So, meaning, kung tayo po ay spiritually dead, may nag-share ng gospel sa atin na born again po tayo. So, dahil na born again na kayo, ano na kayo? Spiritual alive. Okay? Nabuhay na kayo muli. Okay? So, ano na kayo ngayon? Kayo ay spiritual baby na. Ano po? So, baby, na someone must take care of you. Kailangan dapat may mag-aalaga sa inyo hanggang, katulad ng ating pong physical na pangangatawan. From baby, karga-karga tayo ng ating pong mga nanay. Di ba? Pinakain tayo, pinadedit po tayo. And then, later on, tayo po ay mga child na, katulad itong mga kasama po natin dito, mga maliliit. Pero, lalaki kayo, magiging young adult kayo, magiging adult kayo, magiging parent na kayo, magiging lolo na kayo. Spiritually. Okay? So, yun po yung ating pong proseso. Yun po yung ating pong spiritual growth. Ibig sabihin, makinig kayo, are you listening? Okay? Ibig sabihin po, hindi tayo mananatili na nandun lang tayo sa pagiging born again. Okay? Dahil na born again tayo, kailangan dapat patuloy tayong lumalago. Tayo po ay nag-grow spiritually.
Kaya mahalaga sa umagang ito, mga kapatid, na i-assess natin yung ating mga sarili. Pagdating ba sa spiritual growth ko, nasaan na ako? Ako ba ay nananatiling baby spiritually? Yun yung tatanungin natin sa sarili pa natin. Nananatili ba akong baby na kailangang alagaan? O, yes, may edad na tayo, 55, 60, 65, pero baka spiritually, child pa. Kaya assess natin. Kasi, ang goal natin, bilang mga Kristiyano, hindi dapat nananatili sa ganong status ng spiritual life niya. Kailangan nag-grow tayo to become spiritual parents. Di po ba ang isang magulang merong ano siya? Anak. So, ibig sabihin po niyan, pag kayo po ay spiritual parents na, manganganak kayo ng mga spiritual child na aalagaan po natin. Sino dito ang gusto na magiging magulang? Kaya, di ba, ang dalawa, ang lalaki at babae, nagsasama, nagpapakasal, okay? Tapos, nabuntis at nanganak. So, may baby. Katulad ng kasawang Ate Sel and Kuya Jason, di ba? So, malapit na ang mga anak. So, yung po niyan, ganun yung gusto natin mangyari. No, na tayo po ay magkaroon ng spiritual baby na aalagaan. Pero, bago kayo maging spiritual parent, dapat dadaan tayo sa proseso. Merong mag-aalaga sa atin. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino dito ang gusto na may mag-aalaga sa kanya na spiritual parent? Okay? Wala? Ayaw nyo? Lahat tayo dito gusto na alagaan ng spiritual parent. Kaya dito po sa church, no? Merong mga spiritual parents dito na gustong-gusto kayong alagaan. Ang tanong lang dyan, willing ba kayong magpa-alaga? If yes, ang sagot po ninyo, then lapitan lang po ninyo kami, yung inyong pong mga pastor, yung mga leaders po dito sa church, para po alagaan tayo. Kasi ang gusto po natin, yung goal natin, ang bawat isa dito ay hindi dapat manatili lang sa status niya, kung saan ka ngayon, gusto po natin mag-grow spiritually. Okay? Mag-spiritual, meron tayong spiritual maturity. Now today, tayo po yung papasok sa ating pong bagong theme for June. Okay? So pwede po bang sabay-sabay po natin basahin yung theme natin? 1, 2, 3, go! Walking to faith, faith devotion. At pinamagatan po natin yung ating pong yan. So sa Gospel of John na po tayo at yung core passage po natin for this morning ay matatagpuan po sa verse 30 na sabi po, He must increase, but I must decrease. Ayan. So yan po yung ating pong passage for this morning. So sa John 3:22 to 36. So this is about John the Baptist, no, testifying again about Jesus Christ. At ito po yung pamagat po natin for this morning, from transformation to action. Mula sa pagbabago patungo sa pagkilos. Dahil, makinig kayo mabuti, sabi ko nga, no, yung spiritual growth natin, hindi ko pwedeng maging spiritual stagnant tayo. Hanggang doon lang. Next-church ka, narinig mo yung salita ng Diyos, and then that's it. Doon lang. Every Sunday, yun lang yung ginagawa po natin. Church, uwi, church, uwi. Pero walang pagbabago sa buhay po natin. Hindi po. Ang pananampalataya na binago tayo, hindi po siya nananatiling nakatigil. Okay? Dapat po, ang pananampalatayang may pagkilos, may action, may motion, tayo po ay patuloy na naglalakad. Amen.
Yun po yung dapat na hangarin natin sa buhay po natin. Hindi po pwede hanggang dyan na lang ako. Basta, pastor, nag-church naman ako, di ba? Siguro tama na yung nagbabasa ako ng Bible. Mga kapatid, hindi lang po doon na parang yung ating pong spiritual life, para siyang checklist. Checklist na on. Nag-church ako today, check. Nagbasa ako ng Bible, check. No, it's not about that. Ang ating spiritual life, yung ating spiritual growth is a journey. It's a continuous process na, nag-church ako, nakarating na ako. Destination. Hindi po. Spiritual life is a journey. Pero ang good news, mga kapatid, sa journey natin, sa ating spiritual life, hindi tayo nag-iisa. May kasama po tayo. At ang kasama po natin, si Jesus Christ. Amen? Kasama natin yung mga kapatid po natin na tayo po ay maglalakbay patungo sa spiritual maturity na meron po tayo purpose. Mga kapatid, from transformation to action. Action. Hindi siya yung action. Dapat tuloy-tuloy na pagkilos. Naglalakad tayo na sumusunod kay Jesus Christ. Okay? Tanong, sa buhay ko ba, sumusunod ba ako kay Jesus Christ? At kung sumusunod ako kay Jesus Christ, paano ako sumusunod kay Jesus Christ? Kasi lahat tayo dito, inibitahan po ni Jesus Christ na sumunod sa Kanya. Sa Matthew 4, verse 19, sabi niya, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Malinaw po ang invitation ni Jesus Christ sa bawat isa na sumunod sa Kanya. Who want to follow Jesus Christ? Lahat naman tayo dito gusto sumunod kay Jesus Christ. At you know what? Kapag sumunod tayo kay Jesus Christ, hindi po pwede na sumusunod ka tapos ikaw yung nauna. Tapos si Jesus Christ nasa huli. Walang ganon. Ang sumusunod, dapat merong may nasa unahan sa kanya. Tama po ba? So ganon yung pagsunod. Ang tanong, sino yung sinusundan po natin? Yung sinusundan ko yung magaling sa Roblox. Yung idol ko, ang galing nito eh. Hindi ganon. Di ba? Dapat, ang sinusundan natin, hindi tao. Kundi ang sinusundan natin ay sino? Si Jesus. Si Jesus Christ. At alam niyo po ba kung anong nangyayari kapag sumusunod? Di ba sabi ni Jesus Christ, Matthew 4:19, "Come, halika, follow me, and I will make you." Ibig sabihin po niyan, pag sumunod tayo kay Jesus Christ, binabago na tayo. Tina-transform na tayo in His likeness. Ngayon po, para maintindihan po natin yung context ng ating pong passage, so sana po tayo, verse 22 to 26. Okay? O 36, sorry. So, ito po yung second and last part ng chapter 3. So, ating pong suriin yung passage na ito. So, dyan po, buksan yung Bible nyo, para masundan natin, sa 22. Yung story, okay, ang story dyan, nagsimula sa si Lord at yung kanyang mga disciples. Anong ginagawa nila? Sila ay, nabasa nyo? Nagbabautismo. Okay? Nagbabaptize sila. Okay? And, at the same time, sa hindi kalayuan, sa Aenon, malapit sa Salim, may isang grupo din, na ang grupo ay group ni John the Baptist. Anong kanilang ginagawa? Nagbabaptize din. So, ibig sabihin, mga kapatid, dyan sa story, ng start ng verse 22, okay, dalawang grupo ang nagbabaptize. Group ni Jesus Christ at group ni John the Baptist. Ngayon, ano po yung sumunod na eksena?
Sa nabasa natin dyan, nagkaroon ng isang pagtatalo sa pagitan ng mga disciples ni John at ng isang Hudyo tungkol saan? Anong pagtatalo? Tungkol sa ritual ng paglilinis o yung ceremonial purification. Now, para maintindihan po ninyo, ano po yan, Pastor, yung ceremonial purification na yan? Kasi sa kanila, sa mga Hudyo, importante yan sa kanila. Yung purification ritual. Now, ano yung pagtatalo? Ano yung pinag-uusapan nila? Yung pagtatalo ay tungkol sa usapin kung aling seremonya ba ang may kapangyarihan na maglinis ng kasalanan ng pagkatao. Is it the ceremonial purification ang mas mataas para malinis ang isang tao? O yung pagbabautismo ni Jesus Christ? Or kumpara sa pagbabautismo ni John the Baptist? Naintindihan niyo po? So yun po yung kanila pong issue. Ngayon po, sinabi po ng passage natin na lumapit po ang mga alagad kay John the Baptist at sinabi, Guro, ang lalaking kasama ninyo, sino po yung tinutukoy dito ng disciple? Yung lalaking kasama nyo, tinuturo niya, sino si Jesus. Okay. Yung lalaking kasama ninyo sa kabilang ng Jordan, siya po yung nagbabautismo ngayon. At pumupunta sa kanya yung mga tao. Again, dalawang grupo, group ni Jesus Christ, group ni John the Baptist. Anong ginagawa nila? Is nagbabautismo. Ngayon, lumapit yung isang alagad. Diyan, yung lalaki na yun, no? Diba, may sinabi ka patungkol sa kanya. Parang ganun yung statement. Yan, nagbabautismo din sila. Tapos, pumupunta sa kanila yung mga tao. So, is this a valid concern? Yes, it's a valid concern ng mga disciples. Bakit? Kasi iniisip nila, ako, paano na to? Parang nawawalan tayo ng follower. Lumilipat na kay Jesus Christ. So, baka mawalan na tayo ng popularity, hindi na tayo sikat. So, ramdam natin yung issue na competition. Nagkaroon na ngayon ng competition sa ministry ni John the Baptist at sa ministry ni Jesus Christ. Na parang sa social media, nag-aalala ka na. Ay naku, paano naman to? Nawawalan na ako ng follower Nawawalan na ako ng viewer. Paano yun? Lumilipat na kay Dave. Lahat. Ako, wala na. Yung dating 100, 5 na lang sila. Tapos yung dating 5 ni Dave, 100 na. Nakita nyo? So doon pa lang, sa story ito, makikita na natin yung concern. Nawawala na tayo ng followers. Nabawasan na tayo. Lumilipat na kay Jesus Christ. Pero ang tanong mga kapatid, sa ating po bang mga buhay, sa ating po bang paglilingkod kay Jesus Christ, sa ating pagsunod kay Jesus Christ, ano kaya yung pakiramdam pag gano'n? Si sister, pabago-bago lang, parang, kakaiba. Paano pinugon ni John itong sitwasyon nito? Alam niyo po, dito natin makikita yung maturity ni John the Baptist. Makikita natin dito yung isang buhay na totoong binago ng Diyos na merong action, merong pagkilos. At ito po yung ating pong unang point. Ang point ay, kita niyo po, yung pananampalatayang kontento. Ang tao na totoong binago ng Diyos at may pananampalataya
na may pagkilos, kontento siya kung ano meron siya. Okay? In short, meron dapat tayong pananampalatayang kontento. Faith that rests in God's purpose. Sabihin nyo nga po, purpose. Purpose. Kasi po, lahat tayo dito may purpose. Lahat tayo dito, bawat isa sa atin dito, unique. Hindi tayo pare-pareho. Si Ate Johnny, may talent sa pagtugtog ng drums. Pero iba sa atin dito, kahit anong pilit mong mag-drums, hindi talaga ayaw ng drums sa'yo. Pwede ba yun? May iba sa atin dito, may talent sa pagkanta. Kahit anong gawin natin, ayaw talaga. Ayaw talaga ayaw ng kanta sa atin. Pero, ibig sabihin po niyan, dapat makontento tayo sa kung ano ang meron ka na binigay sa iyo ng Lord. Amen po. Ngayon, ang tanong dyan, ano ang meron sa akin? Ano ba ang binigay sa akin na gift? Ano ba ang binigay sa akin ng talent ni Lord na pwede kong gamitin? Ang mahirap kasi sa atin, alam niyo po, yung hinahanap po natin ang bagay na wala sa atin doon sa ibang tao na meron siya. Ba't siya? Ba't siya meron? Kung ganun-ganun niya, samantalang ako, kahit anong gawin ko, hindi ko kaya. Tapos yung isa naman, nakatingin din sa'yo, bakit? Ba't ako wala? Siya meron. Alam niyo po kung ano yung nabubuo pag ganyan, tingin tayo ng tingin sa meron ang iba. Ano po? Ano na pala yun? Ingrid. Di ba? Naliligid tayo. Pero sa church, dapat walang kita. Alam niyo po kung bakit? Kasi, body of Christ tayo. Tama po ba? Body of Christ, katawan ni Kristo. Ang isang katawan, ano meron ng isang katawan? May mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. So, ibig sabihin, ang bawat part ng body may purpose. Okay? Imagine ninyo ako, nakatayo sa inyong harapan, puro mata. Puro akong mata. Ano? Wala kayo siguro na. Kasi natakot kayo. Puro akong mata. Tama ba? So, ibig sabihin po niyan, kung mata ka, yun yung purpose mo, mata ka. Kung bibig ka, yun yung purpose mo, bibig. Huwag mo hanapin ang galing niyang tumugtog ng piano. May magaling kang magturo. Amen. Mga kapatid. So, huwag tayong mainggit dun sa kapatid natin na kung anong meron siya. Amen po ba? Kasi dapat may, ang faith in action is a faith that is contented. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makontento ka. Okay? Makontento ka. Amen? May natutunan po ba tayo? May natutunan tayo. Yun. Ngayon po, balik tayo kay John. Gusto niyo pa ba? Tuloy natin? Okay. Ngayon po, sa halip na mainggit, okay, ang maganda kay John, yung kanyang maturity, alam niya kung sino siya. Kilala niya ang sarili niya. Hindi siya yung bida-bida. Ngayon, kung may mga bida-bida sa church, pabayaan mo na lang. Nandito na yung mga bida-bida nito. Grabe yung mata, no? Gumagano'n pa talaga. Okay. Kaya mo, ngayon, magbibida-bida. Maging masaya kayo na nagbibida-bida siya. Okay? So, maging masaya tayo. No? Kasi, ibig sabihin, gusto niyang gamitin. Ano na natin? Gusto niyang gamitin yung kanyang talent. Okay? Magaling siyang magluto. Yung talent niya. Pero hindi ibig sabihin na dahil magaling siyang magluto, magbibida-bida. No. Huwag tayo mahigit. Okay? So, you follow. Okay.
So, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, sa lahat po ng ating po mga ginagawa, lalo na po sa ating po paglilingkod kay Lord, no? Hindi dapat tayo yung pagpagamit lang po tayo sa Panginoon. And you know what? Dahil nirecognize natin kung sino tayo, kung ano yung talent, kung ano yung gift na binigay sa atin ng Panginoon, John the Baptist was recognized by Jesus Christ. Recognized of what? Kung babasahin po natin yung Matthew 11 sa verse 7, sabi niya, as the greatest, pagkaalis ng mga tagasunod ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao, noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyo makita? Isa bang taong tulad ng kalahib na umahapay sa hatiin ng hangin? Pumupunta ba kayo roon para makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit ay sa palasyo ninyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba? Isa siyang propeta. Sino po nagsasalita? Jesus Christ. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan. Nakita po ninyo yung purpose ni John to prepare the way of Jesus Christ. Pero hindi nilagay sa ulo ni John, ako nag-prepare to Jesus Christ. Gaganon-ganon ako nag-prepare ng way of Jesus Christ. So dapat gaganon-ganon si John. No. Nanatiling mapagpakumbaba si John. Kaya ito yung sinabi ni Lord sa kanya. Sinabi ko sa inyo ang totoo, walang taong isinilang na mas dakilang pa kay Juan. Ngunit mas dakila kaysa sa kanya ang pinakahama sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Pinakahama. Kaya mo natin tingnan yung so, matalong ako. Hinahama ka ba? Tingin mo ba sa sarili mo, ikaw ng pinakamaliit, pinakahama? Hindi, mga kapatid. Unique ka. May purpose ka. Kaya mo kung tingnan yung sarili mong napakaliit. Ikalunggulang ako. Pag-usambok lang ako ng ulam. Ganun lang ba yun? Hindi, mga kapatid. May purpose ka. At yung ginagawa kong yan, sabi dito, ikaw ang pinaka-dakila. You know why? Kasi yun, pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. At yun ang pinaka-importante. Mataas, mababa, kung ang pangalan mo ay nasa libro ng buhay na walang hanggan, kabilang ka sa kaharian ng Diyos. At yun yung dapat na isipin natin na ang pangalan natin wala sa libro ng impyerno, kundi sa libro ng buhay. Amen. Amen po ba? Amen. At kung ang pangalan mo ay nasa libro ng buhay, dakila ka. Yun yung ating pong tandaan. Mula nung mangaral si Juan hanggang ngayon, nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kawawa naman yung mga tao ito. Pero mapalad ka, kapatid. Dahil sa pagtanggap mo kay Jesus Christ, kabilang ka sa Kanya. Pwede po ba natin palakpakan? Kasi sa ginagawa ng tao, piliin ka ng Diyos na makabilang sa Kanyang kaharian. Dahil yung iba, hirap na hirap. Yung iba wala pa. Kayo mga kuya, ako naniniwala, hindi aksidente, nandito kayo ngayon. Kasi gusto ni Lord, makasama kayo sa Kanyang kingdom. Hindi sa kingdom ni Satan. Gusto niya kasama kayo sa kingdom ni Lord. At kung naniniwala kayo sa mga pahayag nila, si Juan na nga ang Elias na inaasahan ninyong darating. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Kasi mga kapatid, ganito po ang problema sa panahon natin ngayon. Nabubuhay po tayo sa mundo ng kumparahan. Kinukumpare natin yung sarili natin sa
Iba. Sino may TikTok? Sino may IG? Oh, TikTok. Okay? Tapos hanap ng followers. Ilan ang followers nyo? Ate Jai, ilan ang followers nyo? Gusto, di ba? 1 million, half million, dapat gagawin ang lahat. Diba? So, kino-compare natin. And kapag may nawawalang mga followers, ako, paano na to? Listen mga kapatid, ang pananampalatayang may pagkilos o faith in action, nagsisimula po sa kapanatagan. Panatag ka na kahit hindi ka pansinin ng tao, si Lord nandiyan para pansinin ka. Ha? Kung feeling mo ngayon, walang pumapansin sa'yo, hindi po yun totoo. May mga tao na maka-Diyos na gustong pansinin ka. Ang kailangan mo lang, di ba? Umayag ka para pansinin ka. Hindi yung mahihira ka. Lalapin ka, ipag-pray ka. Di ba? Tuturuan ka pa about Bible. So yun po yung gusto natin mangyari. Hindi po yan dapat tayo dumidepende sa dami ng followers natin. No. Sa mata ng Diyos, ikaw ay importante. Okay? Kung feeling mo hindi ka importante, hindi ito totoo. Sa tingin ni Lord, importante ka. At follower ka ni Jesus. Pero dapat, follower tayo dapat ni Jesus Christ. Yan. Okay? Kaya, nagpatuloy po si John sa 29 verse 30. Sabi niya, ang ikakasal na lalaki ang nagmamayari sa ikakasal na babae. Tama ba? Okay. So, meron ba dito ng ikakasal na lalaki nagmamayari sa ikakasal na lalaki? Wala. Malinaw po na ang ikakasal na babae ay ikakasal sa babae. Wala po. Ang sabi dito ni Jesus Christ, ang ikakasal na lalaki ang nagmamayari sa ikakasal na babae. Hindi lalaki, hindi babae. Malinaw ang sinasabi ng Bible, ano? Okay. Ngayon, ang abay, sino yung abay? Best man. Okay? Sino dito ang nag-best man na? Taas kami yung nag-best man na dito? Ay, ba? Oh, yun. Si Kuya Aris pala, nag-best man na. Okay? Siya yung nakikinig, nakatayo, umaantabay, tapos masayang siya dun sa room. Ano po? Okay, tanong ko sa inyo, sino ang mas bida? Ang groom o yung best man? Siyempre ang groom. Tama? Yun. Ang kagalakan nito ay akin na, sabi ni Jan, no? Akin na nakaptan. Kailangan siya maging dakila at ako na may maging maliit. Ang ganda po ng ginamit na metaphor ni John. Okay? Si Jesus po, sino si Jesus? Ang sa kwento ng metaphor. Nag-groom. Si John, ang best man. Di ba? So, ang trabaho ng best man, hindi para agawin ang limelight sa mundo. See? Sino dito ang mas mataas pa kay Jesus Christ? Mga kapatid, kailangan siya maging dakila at ako na may maging maliit. Kaya, diyan po tayo pasok sa ating pong second point, pananampalataya may kagalakan sa pagpapakumbaba. Are you humble? Mapagpakumbaba ka ba? Umayabang ka. Tinuturo sa atin ng Bible, magpakumbaba tayo. Ang dapat madakila, hindi tayo, hindi ako. Oh, galing-galing po. Dapat, sa lahat ng ating mga ginagawa mga kapatid, ang mataas ay sino? Jesus Christ. Ang tunay po na faith in motion ay hindi po nagpapasipat.
kapag tayo po ay binago na ni Lord, na-transform na po tayo, ang ating pong kilos, yung ating pong motion, yung ating pong action, ay itaas ang pangalan ni Jesus Christ. Hindi para itaas ang pangalan natin. Naglilingkod ka ba sa church? Kung naglilingkod ka sa church, sino dapat ang mataas sa ginagawa natin? It's not us. It's about Jesus Christ. Ganun po ba? At doon po tayo pupunta din, kadako, sa third point, at last point po natin, yung pananampalatayang may katiyakan sa authority o autoridad ni Jesus Christ. So 31 to 36. So dito po, binigyan ni John, or binigyan din ni John na si Jesus ay galing po sa langit at siya ay higit sa lahat. Listen, lahat. Verse 36, ang sabi? Ayan, ano sabi ng verse 36? Oh, lakasan ninyo. 1, 2, 3, go! Yun. So ano pong sinasabi dito sa atin? Na ang tunay na pananampalataya ay hindi puro salita, kundi sumusunod. May ginagawa. Yung salitang sumasampalataya at sumusunod, sa verse 36, magkadikit po yan. At ang tunay na tao na naniniwala, dapat sumusunod. Tanong ko sa inyo, kayo po ba ay naniniwala kay Jesus Christ? Taas ang kamay. Naniniwala kay Jesus Christ? Taas ang kamay. Okay. Ngayon, kung naniniwala ka kay Jesus Christ, dapat sumusunod ka. Hindi mo pwedeng naniniwala ako sa iyo, Lord. Pero, sige, gawin mo yan. Ayoko ba? Di ba? Naniniwala ka sa nanay mo, o anak, naniniwala ka sa akin? Oo. O sige, ligpitin mo yung higangan mo. O hugasan mo yung pinggan. Hindi ka sumusunod. Ay, wala. Mali. Dapat, pag tayo naniniwala, tayo ay sumusunod. Okay? Wait lang. Kung tayo po'y binago na ng Diyos, ang patunay o patunay sa buhay po natin na nakikita ay ang ating pong pagsunod. Alam niyo po, listen, sa ating pong pananampalataya kay Jesus Christ, nanampalataya tayo sa Kanya na siya yung ating tagapagligtas. Alam niyo po, natanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Can we praise the Lord na dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, naniwala tayo kay Jesus Christ, natanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Yun. Ngayon po mga kapatid, alam niyo po, ang buhay na walang hanggan, hindi po siya nagsisimula sa araw na mamatay ka. Na pag namatay ka, doon pa lang magsisimula ang buhay na walang hanggan. No. Ang buhay na walang hanggan, simula nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, ang buhay na walang hanggan ay nagsimula, buhay ka pa ngayon. Amen? Doon po. No? Ang buhay na walang hanggan ay hindi lang po price yan o premyo pagkatapos tayo mamatay. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula ngayon. At makikita po yan sa quality ng buhay po natin. How is your life right now? Habang buhay ba yan? Nagre-reflect ba yung eternal life sa buhay mo ngayon? O sinusumpa mo yung nanginis na ako sa buhay ko. Sana matapos na. Sana mamatay na. Yun ba yung gusto po natin? Mga kapatid, ang buhay ko na hanggan, dapat ngayon. At hindi po yan nakikita sa panlabas na kailangan dapat ang buhay na walang hanggan, mapera ka.
Di ba? Maporma ka. It's about kung ano ang nilalaman ng puso mo. Kaya di ba, sabi ni Lord, lahi ng mga ulubong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, kayo'y masasama? Kung ano ang umaapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Tanong ko sa inyo, honest lang, ano ang nilalaman ng puso ko? Kung ano ang nilalaman ng puso mo ngayon, kapatid, yan ang lalabas sa iyo. Bibig. Kung galit ka, ang puso mo, galit, nagre-reflect yan sa lumalabas sa bibig mo. Sabi ni Lord, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng lahat. Kamusta ang puso mo? Ito ba ng galit? Kung puno ng pagpapatawad, lalabas sa bibig mo. Kung puno ng pagmamahal ng puso mo, lalabas yan sa bibig mo. Patient, pagpapatawad. You know what? As we conclude, ayan. Ang new beginnings o yung pagbabagong buhay na ginawa ni Jesus sa atin ay hindi po destination. It's a journey. Ang good news, sabi ko nga, hindi tayo nag-iisa sa journey na ito. May kasama po tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo. Kasama mo yan. Gusto mo ba kasama yan? Ha? Gusto mo ba kasama yan? Siyempre naman. Siyempre naman. Eh kung love mo naman yung katabi mo, in love ka eh. Ano ba? Pag in love ka at gusto mo kasama yung katabi mo, ano sa'yo? Yeah, forever. Si Jesus Christ may forever. Pero minsan nga yung katabi mo, hindi mo pa maasahan yan eh, kung forever yan eh. Ba't mo ka forever mo ba talaga? Ay naman, lagi, no? So, ito po yung conclusion natin. Ang tugon natin sa pagbabagong iyon, o ang ating sagot sa pagbabago, ay ipakita ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagiging, ano yung action? Ano yung pananampalataya may motion? May pagpapakumbaba, pagsunod kay Jesus, at pagbaba ng ating mga sarili upang siya ang maitaas. Siya ang mataas, ako ang maitaas. Ngayon po, sa mga bisita po natin, pwede po bang tumayo yung mga bisita natin? Sige, mga first-timers natin. Sige, tayo. Okay, yan. So, marahil, mga kuya, no, ate, kayo po yung naghahanap ngayon ng direksyon sa buhay nyo. Marahil, tinatanong po sa sarili nyo, saan ba patungo ang buhay ko? Maraming may pagdududa sa buhay mo, sa puso mo, may Diyos ba? O may Diyos? O baka pagod ka na sa buhay? Alam niyo po, baka hinahanap natin, para makalapit ako kay Lord, kailangan dapat perfect. Sige, pwede maupo. Okay. Para makalapit kay Lord, kailangan dapat perfect ako. Hindi po. Hindi po yun ang hinahanap ni Lord sa atin. Ang hinahanap sa atin ni Lord ay ang merong pusong kapag-pakumbaba. Yung sabihin niya sa sarili niya na, Lord, hindi ko ako perfect. Pero kailangan kita sa buhay ko. Hindi niya hinihingi sa atin maging perfecto bago tayo lumapit sa Kanya.
Ang hiling niya sa atin ay yung magtiwala tayo sa Kanya. Kaya, sa bagong ito, kayaan po natin na baguhin tayo ng Lord, ang puso po natin. At kapag binago na tayo ni Lord, yung puso po natin, doon magsisimula yung ating pong paglalakbay. Yung ating pong lakad papunta sa kay Jesus Christ, yung pagsunod sa Kanya. Buhay na may purpose, buhay na may kabuluhan. And yun nga, can I just invite everyone to all stand up?